Everyone, magandang araw. At gagawin natin yung ating Lancer, yung ating service, kasi nagkakaroon siya ng ship shock. Tapos pagka kumakambyo ka, kapag release mo ng clutch, ang lakas ng lagapak, tug, gumaganon siya. Ngayon, ang suspect ko nung una pa, dati pa yan kailangan palitan yung support doon sa may transmission at saka sa may engine. So bali sa transmission, ito siya, ayan. Tapos sa kabila, ito, ayan. Although maganda pa siya, pero I think sa tagal na niyan, kailangan palitan na rin siguro para sabay-sabay na. Pero ang mas malala, yung nasa ilalim. Napakita ko sa inyo. Punta tayo sa ilalim. So dito sa ilalim, yung dito sa likod, hindi masyado kita pero medyo ano na rin, may play na rin siya. Tsaka makikita ko yung goma, may mga crack na ayan may maliliit siyang crack. Pero ang pinaka worst, ito, ayan, ito ang pinaka worst. Sira na yung kanyang goma. Kung makikita nyo, ayan kaya kapag kumakambyo ako, halimbawa, nagpremera ako, tapos lipat ako ng segunda, yung paglipat ko ng segunda tapos release ng clutch, lumalagabag, mga ganun, tug, mga ganun, parang ship shock siya, ang lakas. So papalitan natin lahat na ng support, transmission, engine, tsaka itong sa cross member nya. Tapos tingin ko pagkatapos na lang siguro nito pero bahala na kung may sasabay ko pa ito. Ayan, medyo malakas ang leak ayan yung sa axle nya, medyo may kalakasan yung leak, kaya siguro pwede na rin isabay. Baklasin natin yung drive shaft, medyo maraming trabaho. Ganyan talaga kapag may sasakyan ka, lalo't daily mo ginagamit, talagang maglalambing yan. So yun, tsaka napansin ko rin may tagas na rin sa rack and pinion. Ayan So sa rack and pinion mga kapatid, kapag may tagas yan, malamang oil seal o ring. Tapos nakakasira din ng bushing yan. So ito, nababasa yung bushing dito. Ayan. Pero unahin natin repairin yung sa cross member. Sa mga may plano mag DIY, pag ganito ang problema ninyo, kapag magtatanggal kayo ng cross member, ayan, yung sa may engine side tsaka sa may rear portion side, make sure po na may jack o jack stand kayo na iaalalay sa makina at sa transmission. Safety first mga kapatid. So finally, natanggal na natin. So ito yung sa likod. Sorry, ito pala yung sa harap. Malakas yung kalug. Ayan engine support sa cross member, pero mas malakas yung sa harap. Tanggal, halos tanggal na nga Dito tayo sa hindi mainit. Yan. Totally sira na to. So, papalitan natin to. Ganon din yung sa likod. Mayroong mga nagpa-fabricate nito. Pwedeng fabrication. Subukan ko na lang palitan ng bago. Replacement. Kaya siguro malakas talaga yung ship shock dahil dyan. So bali, tatanggalin natin to tapos yung sa likod para madala natin yung sample sa auto supply. So game, baklasin natin tapos bili tayo ng pyesa. So ito, binaklas ko sa cross member, pero lilinisin natin yan. Pero ito ang problema, bibili tayo nitong laki ng damage. Ito yung sa front, yung malapit sa may radiator side. Ito naman yung sa rear. Kung makikita ninyo, ito punit na. Sira na siya. Sira na rin dito. Lalo na to. Ayan So yun ang problema natin.
Kaya ang gagawin natin ngayon ay atin na tong papalitan. Iniisip ko pa kung papapaplicate lang ako ng bushing sa may parian or bibili ako ng replacement. Ang problema ko kasi, ito yung sa front, alam ko pinalitan ko na to last 2017, pero sira na siya, not unlike dun sa engine support. Sa engine support kasi buo pa, tsaka sa transmission support. Pero bahala na, harap muna tayo. Okay guys, nakabili ako ng pyesa. Ito siya, bali ito yung sa may front, sa may engine side. Ito naman yung sa transmission side. So kaya bumili ako ng pyesa nito. Dapat nga papagawa na lang ako sa parian eh. Ang plano ko, yung sira nito, yung pag pinagpalitan ko, ipapagawa ko yon. Magiging spare na support ko yon. Bumili na lang ako para kasi magamit ko na agad yung Lancer. Kasi kailangan ko na gamitin eh. Ayan. So ito ay kakabit natin. Ayan. May part number pa yan. Tapos pag naikabit na natin, testingin natin. Alright, so makikita nyo, pininturahan ko na rin. Total na baklas na rin lamang, pininturahan ko na rin yung pinaka cross member nya. Alright, let's go, kabit na natin. Okay guys, nakasalpak na siya at nahigpitan na natin yung bolt. Ayan. Ngayon po ay ilalagay na natin dun siya sa ilalim. Kakabit na natin siya. So ito yung sa front, ito yung sa rear. Let's go. Okay guys, ayan, naisalpak na natin yung ating engine mounting support. Ayan siya. Ganoon din sa dulo. Ayan, ayan. Okay na. So ganoon lang po kapag may problema kayo sa shift shock at manual transmission, kahit automatic transmission, kapag naramdaman nyo na medyo may kaldag shift shock, maaaring ang problema ninyo ay yung yung engine mount o transmission support, engine support. Yung sa engine tsaka transmission support, di ko na siguro muna papalitan. Ito na lang muna kasi medyo short na rin sa budget. At ayan, pininturahan natin yung cross member kasi nabaklas na rin natin. So na-testing ko na, tinest drive ko na kanina, ay okay naman siya. Wala na siyang shift shock at hindi na ganun kahirap i-cambio. Ayan, I hope you guys enjoy this video and don't forget to subscribe. Thank you.